Sa punto po ito, makakausap natin si Vince Lasatin, Executive Director ng Transparency and Accountability Network. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi. Opo, napag-aralan niyo na po ba yung 2017 budget at meron nga po bang nakasingit pa rin ditong pork barrel funds? Well, ayon sa nababasa kong mga media reports, talagang may naka-allocate sa bawat kongresista ang 80 million pesos bawat taon, ano? Kung maalala natin, yung dating pork barrel ng mga congressman ay umabot ng 70. So masasabi natin na medyo tumaas ng 10 million pesos itong allocation sa bawat kongresista. Pero meron ho bang effort na talagang pag-aralan at ma-pinpoint kung nasaan ba talaga yung pork barrel funds dito? Dahil ang sinasabi ng Malacanang, wala daw ho talagang pork barrel na nakasingit dito sa pinirimahang budget ng Pangulo. Well, siyempre, sasabihin nila yon because alam naman natin may decision ng Supreme Court dito sa pork barrel na bawas siya talaga. So, malamang iba yung korte ng iba yung budget allocation dito sa congressman. Pero sa nababasa ko sa mga media reports, talaga may allocation yung bawat kongresista. Pero baka hindi tulad ng dati na kahit after na-approve yung GAA, pwedeng i-allocate ng mga congressman. Ngayon, naka-allocate na sa mga proyekto nila. Kasi mahalaga ho na ma-pinpoint, hindi ho ba, kung talaga may pork barrel funds pa rin dito dahil tuwirang paglabag ito sa inilabas na ng desisyon ng Korte Suprema. Yeah, hindi maganda rito, Rafi, is may allocation pa rin yung mga kongresista. Whether yung budget allocation is approved before or after, ganun pa rin. May allocation pa rin yung kongresista. Alam naman natin yung trabaho ng isang kongresista ay gumawa ng batas. Hindi naman projects ang trabaho ng isang congressman. So, kahit sa gano'n, hindi na maganda na hanggang ngayon may allocation yung mga congressmen for projects. So, Kasi kung tutuusin, talagang dapat sa mga local government officials, sa mga mayors, sa mga governors, hindi naman talaga dapat hawak ng kongresista. So hindi po kayo naniniwala doon sa sinasabi ng ilang kongresista na wala naman talagang dadaang pera sa kanila kung meron mang effort na magkaroon ng project sa kanilang lugar, ay doon sa mga concerned agencies pa rin dadaan yung mga pera, Ginoong Lasatin? Well, medyo technicality yun eh. Kasi ayon sa nababasa ko, parang bawat kongresista meron siyang hindi ko lang kung hawak yung tamang word or what, pero meron siyang control or direction over 80 million pesos na sa kanyang distrito. And it may be in another form, pero parang ganon din. Parang pork barrel din yun. Habang may control yung kongresista over funds like that, masasabi natin na it's a different form of pork barrel. Ito ba i-questionin niyo po sa Korte Suprema? Dahil, well, ito nga, may decision na yung Supreme Court dito. At kung sinasabi ninyo, meron pa rin pork barrel, talagang paglabag po ito. Kukwestiyonin niyo ho ba ito sa SC? Sa ngayon, wala pa kaming balak, Rafi. Pero, siyempre, i-aaralin muna namin ng maigi, kung talagang na-violate siya gina-violate niya yung decision ng Supreme Court. Ayon po kasi kay Senator Lacson, dati raw bago sa 2013 Supreme Court ruling, naka-identify na yung PDAF. Pero ngayon, hindi na. Pero mga mababatas pa rin yung mag-identify nga ng mga project. Ito ho ba kasama sa mga pag-aaralan ninyo talaga para ma-identify kung pork barrel pa rin ba ito or hindi na? Kasama yun siguro, Rafi, because yun nga, kung habang may control yung kongresista over the funds, may feature siya ng pork barrel eh. Yun talagang iniwasan natin, Rafi, na ang kongresista ay may control dun sa allocation ng fund, dun sa distrito niya. Pero okay lang po mag-suggest siya ng proyekto, pero yung control ng pondo ay hindi dapat sa kanya. Kasi ito naman po yung kiniklaim ngayon ng ibang mga kongresista. Suggestion lamang daw po yung powers nila. Pero okay lang yun. Okay lang yun kung suggestion lang talaga at saka dumaan talaga sa proseso. Pero kung
kung meron talagang allocation sa bawat kongresista na 80 million, then ang ibig sabihin nun, talagang kongresista ang may hawak nun, ang may control dun sa 80 million. Pero kung sasabihin ng congressman, kailangan namin ng tulay dito, ng public school dito, ng lansangan dito, that's okay naman eh. Because talagang alam din dapat ng mga kongresista yung mga nangangailangan ng distrito niya. Pero kung siya ang may hawak, o siya ang may control or direction over the 80 million or kahit anong allocation na masasabi natin fixed allocation, parang pork barrel din yan eh. Kayo po ba tututukan nyo itong 2017 budget dahil bukod sa edukasyon, yung infrastructure, ito yung isa sa may pinakamalaking pondo ngayon sa 2017 budget at alam naman po natin na kapag mga infrastructure projects, malapit ito sa korupsyon na Ginoong Lasatin. Yes, alam naman natin, Rafi, na whenever there's a big spending, whether it's infrastructure, sa health, sa education, there's always a possibility of misuse. So, tututukan namin yun. Well, okay. Sige po. Siguro mabuti nga mapag-aralan at mahimay ng mabuti itong 2017 budget dahil talagang sinasabi ng Malacanang, wala na. Pero mismong si Senator Lacson na matagal nang tumututok sa isyong ito ay sinasabing meron pa nga rin. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi. Sige nung Vince Lasatin, Executive Director ng Transparency and Accountability Network.